isang malakas na ungol na nagmumula sa loob ng bahay nina Papano ang maririnig. Ito ay sigaw ni Kumquat o mas kilala din sa tawag na Mira na kasalukuyang nangganganak. Habang si Papano naman ay hindi mapakilang palakad-lakad lamang sa labas ng bahay. Humawak si Papano sa kanyang dibdib na punong-puno ng kaba, at sinabing tila nakakamatay ang sakit na sinisigaw ng kanyang asawa. Nais sana niyang kunin ang sakit na iyon, kung posible at kung may pagkakataon lang. Sa sumunod na sandali, nakasimangot na lumabas ang kumadrona mula sa bahay. Dahilan upang magtaka si Papano kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, nagsalita ang kumadrona at sinabing ang sitwasyon ngayon ay parang pagharap sa dalawang problema na sinlaki ng bundok bawat isa. Dahil halos 5 oras na niyang sinusubukang paanakin si Mira, pero hindi parent sumisilip miski ang ulo ng bata. Nagbigay ito ng pagtataka sa mga mata ni Papano. At pagkatapos ay bumulala sa pagtatanong kung ano ang kanyang dapat gawin. Sandaling tumahimik ang kumadrona at tinitigan si Papano, bago sabihing wala siyang magagawa. Bagkus, dapat siyang mamili. Nanlaki ang mga mata ni Papano sa pagtataka, at sa nauutol na boses, tinanong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Napababa ng tingin ang kumadrona, napabuntong hininga, at sa malamyang boses ay pinapili si Papano kung ang sanggol ba o ang kanyang misis. Isa lang ang pwedeng mabuhay sa kanilang dalawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na bumuhos sa buong katawan ni Papano, na naging dahilan upang siya ay manigas sa kanyang kinatatayuan. Sinisisi niya ang Diyos, dahil tila hindi ito kailanman pumanig sa kanya. Pagkatapos, sumigaw si Papano habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Aniya, bakit kailangan pang itanong iyon ng kumadrona? Siyempre mas kailangan nilang iligtas ang kanyang misis. Ngunit pagkatapos nito, isang tinig ng babae ang narinig at sumigaw na hindi ito maaari. Hinding-hindi niya iyon papayagang mangyari. Nagulat ang dalawang lalaki nang marinig ang tinig, at nang sila ay lumingon, nakita nila si Mira na nanghihinang nakatayo sa labas ng pinto. Habang hawak ang kanyang tiyan, napaiyak si Mira sa kanyang mga narinig, at mariing sinabi na kailangan nilang iligtas ang sanggol, ano pa man ang kapalit nito. Dahil sa nakita, natatarantang tumakbo sina Papano at ang kumadrona papunta kay Mira at pinaalalahanan siyang hindi siya dapat lumabas at manatiling nakahiga upang mapanatili ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Mira, at umiiyak na sinabihan si Papano na kailangan niyang mangako. Si Papano naman ay hindi na nag-atubiling pakalmeyan ang kanyang asawa, at sinabing sige. Gagawin niya ang kanyang hiling basta bumalik na siya sa pagkakahiga. Ang kumadrona naman ay patuloy na sinesermonan si Mira dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Pagkatapos, ay nalalayan nina Papano at ng kumadrona si Mira papasok sa loob ng silid upang maituloy na ang kanyang panganganak. Nang sumara ang pinto, si Papano ay naiwang mag-isa sa labas ng kwarto. At ilang sandali pa, isang napakalakas na hiyaw ang narinig mula sa loob ng silid. Na nagpa-alerto kay Papano. Kasunod nito, malalakas na boses pa ang paulit-ulit na sumisigaw at sinasabing, konti pa. Konting air pa. Malapit nang lumabas ang sanggol. Si Papano sa mga oras na ito ay halos hindi makahinga dahil sa sobrang kaba. Pagkatapos, isang buntong hininga ang narinig. At sinabi ng kumadrona na ang bata ay isang lalaki. Muling sumilip ang mga luha mula sa kanyang mga mata, na agad ding napalitan ng ngiti dahil sa pag-aakalang tapos na ang paghihirap ng kanyang asawa. Pero hindi nagtagal, muling umungol sa sakit si Mira na tila ba'y naulit ang kaninang sitwasyon. Muli itong nagpakaba kay Papano, at natatarante sa kanyang kinatatayuan. Ang kumadrona naman sa loob ay sumigaw na hindi lang isa ang sanggol, kundi 2. Sa sandaling iyon, kumari pa ng takbo ang kumadrona at masayang ibinalita kay Papano na kambal ang kanyang mga supling. At pagkatapos ay inutusan siya na tumawag ng 2 babae upang tumulong sa kanya. Hindi agad nakapag-react si Papano, bagkus ay napakagat ng labi sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam ang dapat niyang maramdaman. Pero ilang sandali pa,
Agad siyang napaharurot ng takbo upang sundin ang ipinag-utos ng Kumadrona. Sa susunod na eksena, ipinakita ang dalawa. Ay hindi, tatlo. Tatlong sanggol ang ipinakita. Oo, tama. Hindi lang kambal, kundi triplets ang mga sanggol na isinilang ni Mira. Dalawang lalaki, at isang babaeng sanggol. Si Mira sa mga sandaling iyon ay nakahiga sa tabi ng tatlong sanggol at halatang nanghihina. Si Papa No ay nakatitig sa kanyang misis at hindi alam kung paano ilalabas ang kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa, nagbago ang kanyang reaksyon at biglang sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Si Mira naman ay ngumiti kahit na nanghihina, at sinabihan si Papa No na lumapit upang yakapin ang kanyang mga supling. Muling tumitig si Papa No sa kanyang mga anak, at lumapit sa kanila. Gayunpaman, nagdadalawang isip siya dahil hindi niya alam kung paano ba humawak ng sanggol. Dahil dito, tinuruan siya ng Kumadrona ng mga tamang gawain at kung saan ba dapat hawakan ang sanggol kapag kakargahin. Ilang sandali pa, tuluyan na silang nabuhat ni Papa No. At kasabay nito, muling lumuha sa sobrang kagalakan ang ating bida. Naalala niyang hindi siya kailanman umiyak nung nasaksak siya ng kutsilyo sa likod ng 3 beses. Pero ibang usapan ang bagay na ito. Sila ay kanyang mga anak. Mga anak na siguradong mananatili sa kanyang tabi panghabang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang masasayang pag-iisip, biglang nagsalita ng mahina si Mira. Tinawag niya si Papa No, na naging dahilan upang siya ay lumingon dito. Nagtanong siya kung ano ang problema. Si Mira, sa mga sandaling iyon ay umiiyak habang humihingi ng tawad sa kanya. Muling napalitan ng pagtataka ang reaksyon ni Papa No, at tinanong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nauutol si Mira sa pagsasalita habang patuloy na sinasabing, bilang kanyang asawa, dapat siyang manatili sa mundo upang makatuwang ni Papa No sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Si Papa No ay nagtataka at natatarantang sumagot na syempre, gayon nga ang mangyayari. Pero nagtanong kung bakit niya ito sinasabi. Sunod na nag-zoom out ang camera, at doon natin nakita na malala ang pagdurugo ni Mira, na naging dahilan kung bakit siya nanghihina. Si Papa No naman ay sumisigaw sa Kumadrona kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. Samantalang si Mira ay muling humingi ng tawad kay Papa No dahil sa kanyang sitwasyon. Muling sumigaw si Papa No, at tinanong kung ano ang kanyang sinasabi. Ngunit hindi na nakasagot pa si Mira. Dahil sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Namutla ang kanyang mga lips dahil sa pagkaubos ng dugo bunga ng panganganak. Napakagatlabi si Papa No sa pagdadalamati, at muling tinawag ang ngalan ng kanyang misis. Ang Kumadrona din ay napapikit sa lungkot, habang tinatawag si Mira. Ilang sandali pa, hindi na napigilan ni Papa No ang kanyang emosyon. Sumigaw siya ng napakalakas, tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa habang karga-karga sa bisig ang kanyang triplets. Ngunit kasabay ng malakas na sigaw, umiyak ang 3 bata. Ngunit hindi ito agad napansin ni Papa No, dahil nakatuon parent siya sa kanyang asawa. Tinanong niya ang Kumadrona kung ano ang nangyayari. Prank ba ito? Bakit umaacting ang kanyang asawa? Hindi agad sumagot ang matandang lalaki, bagkos ay yumoko sa pagdadalamati. Pagkatapos, sa isang malungkot na boses, sinabi ng Kumadrona na ikinalulungkot niya, pero wala na si Mira. Patay na siya. Ito ay dahil sa panganganak ng triplets. Napanganga si Papa No sa gulat, at nagtataka kung posible ba iyon. Dahil dito, hindi na naiwasan ni Papa No ang nararamdaman at napaluhod na lang sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit at umiyak kasama ng mga paslit. Napahagulgol siya sa sakit, lungkot at pighati. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit kasunod nito, lumitaw sa kanyang mga mata ang isang nakatatakot na tingin. Namula ito at tila handang pumatay ng tao. Pagkatapos ay tumangala sa langit, nagbitaw ng masasakit na salita sa itaas, at nagtatanong kung totoo bang may Diyos. Kung totoo, bakit niya pinayagang mangyari ito sa kanya? Nagtatanong siya kung ano ba ang kanyang kasalanan para mangyari sa kanya ito. Maaaring isa siyang thug na laging nasasangkot sa mga gulo, pero hindi siya masamang tao.
Hindi siya nanakit ng babae o bata simula noon. Kasabay ng kanyang malakas na sigaw, umiyak muli ang mga sanggol na pumukaw ng tuluyan sa atensyon ni Papa No. Tinitigan niya ito at napaluha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya naman, iniabot na lang niya muna ito sa matandang lalaki upang alagaan pansamantala at makasigurong maayos ang kanilang kalagayan. Pagkatapos ay dali-daling tumakbo palabas ang lalaki dala ang sanggol, upang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Nang sumara ang pinto, naiwang mag-isa si Papa No. Lumingon siya sa walang buhay na katawan ni Mira, at lumuhad sa tabi nito. Tinitigan niya ito ng mabuti. Patuloy na iniisip kung bakit ba ito nangyari sa kanya. Wala siyang ibang magawa ngayon kundi ang umiyak sa pagdadalamati. At ang kanyang tanong, paano na siya? Kakayanin ba niyang palakihin ang mga sanggol ngayong wala na ang kanyang sinisinta?